Kaya mo bang panindigan ang katotohanan? Mapayapang araw ng Biyernes, kapanalig, at maligayang kapistahan ni San Isidro ng Sevilla. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan po natin ang Ebanghelyo ngayon. Naglibot si Jesus sa Galilea. Ayaw niyang maglibot sa Hudea dahil pinagtatangkaan siyang patayin ng mga Hudyo. Malapit na ang piyesta ng mga Hudyo na piyesta ng mga kubol. Pagkaahon ng mga kapatid niya sa piyesta, siya man ay umahon din, ngunit palihim at dilantad. Kaya pinagsasabi ng ilan sa mga taga-Jerusalem, Hindi ba itong balak niyang patayin? Pero tignan niyo, lantaran siyang nag-uusap at wala silang anumang sinasabi sa kanya. Totoo kayang alam ng mga pinuno na siya ang Kristo? Pero alam natin kung saan siya galing. Ngunit pagdating ng Kristo, walang makaalam kung saan siya galing. Kaya nang mangaral si Jesus sa templo, sumigaw siya, Kilala niyo nga ako at alam niyo kung saan ako galing, ngunit hindi ako pumarito sa ganang sarili ko. Sinugo ako ng totoo na di ninyo kilala. Kilala ko naman siya sapagkat galing ako sa kanya at siya ang nagsugo sa akin. Pinagtatangkaan nilang dakpin siya, ngunit walang nagbuhat sa kanya ng kamay sapagkat hindi pa sumasapit ang kanyang oras. Kailan ka huling pinigilan dahil hawak mo ang katotohanan? Kailan ka hindi isinali dahil delikado ang dala mong patunay? Tinutugis ka para makancel ka sa kanilang harapan. Hindi nalalayo ang planong i-cancel ng mga Hudyo ang ating Jesus Maestro dahil akala nila manlilin lang siya. Dapat daw, walang nakakaalam kung saan nagmula ang Mesiyas. Alam nila ang family background ng ating Jesus Maestro. Kaya dapat i-cancel. Maraming kabataan ngayon ang biktima ng cancel culture. Sila ang mga kabataang may paninindigan sa larangan ng pananampalataya, ng moral values. Ano ang kapalit? Panghihiya at paninira ng reputasyon sa social media. Binablock din ang kanilang account dahil itunuturing silang offensive. Truth hurts. Ito ang reality. Kaya naman dahil sa puot, social murder ang solusyon. Nakakalungkot, di ba? Ayon nga kay Sister Nancy Esselman, FSP, sa kanyang librong Media Fasting, Authentic Truth Builds, It Never Destroys. Nakaugat ito sa misteryo ng pagpapakasakit at kamatayan ng ating Jesus Maestro. Walang kamandag ang canceling strategy kung hawak natin ang katotohanan. Katulad ng aming founder na si Blessed James Alberione na ipinagdiriwa ngayon ang araw ng kanyang kapanganakan. Hinirang siya ng Diyos na ipalaganap ang katotohanan sa pamamagitan ng media. Marami ring nagtangka na i-cancel siya at ang mga bunga ng mga gawa niya noong nabubuhay pa siya. Pero nanindigan siya sa kanyang bukasyon. Kaya hamunin man tayo ng cancel culture o social murder, anong dapat ikatakot? Hindi ba walang kamatayan ang katotohanan? Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito.
maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasama lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli, Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso sa iyong biyaya. Sama-sama nawa kaming maglakbay sa daan ng pagbabalik loob at kalayaan ng may pag-asa. Nang maipagdiwang naming ng buong kagalakan ang tagumpay ng Panginoong Hesukristo laban sa kasalanan at kamatayan. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.